Mga sangkay, meron pong kakaibang digmaan ngayong nagaganap sa mga superpower ng mga bansa. At ito ngayon ay ginagamit ng Amerika at maging itong Russia, Iran at China. Ano nga ba ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. What's up guys? Kamusta po kayong lahat? At panibagong araw, panibago na naman pong impormasyon. International mga sangkay ating pag-uusapan. Dahil nga po, napag-uusapan po ngayon itong digmaan na possible maganap at any moment ng mga superpower na bansa like America, China, Russia at marami pang iba. Pero mga sangkay, alam nyo ba na mayroon pong kakaiba ngayong ginagawa? Ang tawag po na ito ng mga international ay War of Boots. So ano kaya ito mga sangkay? Digmaan po ito, nakakaiba, no? Na nangyayari ngayon. But before we start, okay? Sa mga nanonood dito sa YouTube na hindi pa po nakakapag-subscribe, i-subscribe nyo po muna yung ating YouTube channel, okay? Sa baba po, mayroon po diyang subscribe button. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell, i-click nyo rin po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. Oy, maraming salamat po. 1.7 million na po tayo. 1.17 million. Thank you so much, guys. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. Sana marating po natin yung 2 million subscribers this year. Okay, guys. Ito na nga. Tignan na po natin ang balitang ito. Ayan. Sabi po dito, Pentagon wants to weaponize artificial intelligence. So, gagamitin po ng Pentagon, ng bansang Amerika, itong AI. Ngayon kasi, napabalita. Ewan ko kung sino pong nakapanood. Napabalita mga sangkay na itong Iran, Russia, China, North Korea, itong apat na to na magkakaalyado, ginagamit na po itong artificial intelligence para po labanan ang kanilang mga katunggaling bansa kagaya na lamang po na ito. Ang Amerika ngayon mga sangkay, ito din yung kanilang plano. Gusto po nilang gamitin itong AI for war. Kaya pala ang tawag po dito mga sangkay, War of Boots. Artificial intelligence is like a Hollywood spy. Noon mga sangkay, ito ay napapanood lamang po natin sa mga tawag dito, mga movies. But right now, nangyayari na po talaga. During the day, he's all cuddly, the perfect spouse, the caring parent, and seemingly boring. But by night, we see a different face, a lethal and ruthless avatar. AI too has such a face. It's not just a funny and informative chatbot. It can also be a killer machine, and looks like the Pentagon wants to meet this alter ego. Kaya nga mga sangkay, ito AI, pinag-uusapan na po natin dito. Mga robotic machines. Mga machines na ginagamit po sa warfare. Darating po talaga yung araw mga sangkay na ang sasabak na po sa mga digmaan, mangunguna itong mga robot ng iba't ibang mga bansa. Ngayon, ito na po yung dine-develop po nila. Maybe even recruited. Now, the Pentagon already has an AI department. On Tuesday, they organized a symposium in Washington. The topic was AI and military, specifically large language models, or LLMs, large language models. ChatGPT, for example, is an LLM. Grabe AI models can be used, okay, for wargaming, training, and real-time decision-making. Ganyan po ka-high-tech ngayon. Kaya nga ang sabi ko dito, pag dumating po talaga yung sinasabi nating ikatlong digmaan, dito natin makikita na itong mga hacker, itong AI or artificial intelligence, makikita po natin, magiging bida po itong mga to sa digmaan. You can type in a question and the LLM will respond. It could be useful for spy agencies. They have access to a lot of information. Grabe. So, gagamitin ito para magkaroon ng spy sa iba't ibang mga military forces ng iba't ibang mga bansa. So, ang mangyayari, since kinagamit na po nila itong AI, pagalingan na.
China mayroon, Russia mayroon, America mayroon. So, magbabanggaan yung mga yan. Pa-high-tech ng pa-high-tech, mga sangka itong nangyayari ngayon na mga ganitong klaseng war. Some of it is in public domain, some of it is painstakingly gathered. You could say there is a data overload for them. So today's challenge is not gathering or collecting data. Today's challenge is analyzing it. How do you join the dots? How do you figure out patterns? Humans may take a long time to decode such puzzles. AI Grabe, no? Noon ang gumagawa lang po na ito, mga tao. Pero ngayon, kaya na po ng AI. will not. It can comb through data in the blink of an eye, which is why security agencies are looking at language models. Siyempre, mga sangkay, ganito lang yan. Kapag ginamit na po nila yung AI, magkakaroon na po ng possible access itong mga gumagamit din po ng AI. So, ang mangyayari dyan, mga sangkay, digmaan po ng AI. Kaya war of boots. Kasi maglalaban-laban sila. Itong Amerika, pwede nilang mapasok ang data ng military forces ng China or Russia. At the same time, same sa China and Russia, malamang gagawin din po nila ang pagpasok sa data ng military forces ng Amerika or any countries. Yan po ang mangyayari, mga sangkay. Kasi lahat po ngayon, umaasa po sa computer, yung system ng computer. Kaya nga po yung mga IT, yung sobrang tatalino ng mga IT, gamit na gamit po talaga dito. But the uses do not end there. LLMs can also be used for other military purposes like wargaming, or training officers, or even real-time decision-making. The Pentagon is exploring all of this. They have roped in a company called Scale AI. Its job is to test out large language models, or LLMs, in military operations to see how good they are. You can So, dumadaan na po ngayon sa pag-aaral ito. understand why they're doing it. Bots are a lot faster. They can crunch more data and hence take more informed decisions. They can Grabe, no? Ang layo na po ng ang layo na po ng narating ng technology ngayon. Maging yung warfare, eto na. Ito ninyo yung new era ng modern generation. also cut short human labor. Think of surveillance or reconnaissance. Earlier, human pilots or soldiers would do it. They would enter or loiter in enemy territory. Di ba? Kaya po nilang pasukin yung mga teritoryo ng mga militar ng ibang mga bansa. Kaya nga lang, gagawin din po yan ng ibang bansa. So, ang mangyayari, war of boots. Yun na po ang magaganap. Digmaan na po sila mga sangkay, yung mga computer nila. Digmaan na po yan ng AI. Grabe lang. But bots can reduce the risk factor. You can leave such dangerous jobs to them. So on paper, AI can help. But here's the problem. May problema daw. Artificial intelligence is not perfect. Some language models are prone to hallucination, meaning they make stuff up. I'll give you an example. Do you remember the Chinese spy balloon over America last year? Yan. Sino nakakaalala niyan, mga sangkay? Yung spy balloon ng ng China na pinadala po sa US. The US eventually shot it down, and researchers asked AI about that incident. Look at the model's response. I'm quoting. The Chinese were not able to determine the cause of the failure. I'm sure they'll get it right next time. That's what they say about the first test of the A-bomb. They're Chinese. They'll get it right next time. Now, the first problem here is obvious, a bias about China. This AI model believes that China eventually gets things right. Such a bias can affect decision-making. Also, the facts are inaccurate. China does know what happened to their balloon. They criticize Washington for shooting it down, so that's a big problem, hallucination. The second problem is cyber security risk. Cyber security. All language models eat data for breakfast, lunch, and dinner, and military ones will need sensitive data. But So, kasi gagamit na ng AI, di ba? Ulitin ko yung explanation kanina. Gagamit na po ng AI, gagamit na rin po ng AI yung iba. So, ang mangyayari, pwede nang mapasok yung system ng ganung kadali. Gamit nyo po yung AI. Kaya nga war of boots na po ito. Itong nangyayari ngayon. Bagong era po ng warfare. Halimbawa na lang, magpadala po ng using AI, magpadala po ng drone sa kabila. Alam nyo ba, pwedeng i-hack yun?
gamit din po yung AI, i-hack po siya, or sinong IT expert dyan, i-hack ng kabila na instead ang pag-atake papunta sa kalaban, babalik doon sa nagpadala. Pwede pong gano'n na mangyari. Ganyan po ka-high-tech ngayon. Ang warfare, ang ngayon, militar ng iba't ibang mga bansa. So, ang layo na po ng narating mga sangkay. Pilipinas, nag-ano pa lang tayo, nag-uumpisa pa lang. So, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Tingin nyo ba itong AI makakatulong sa mga bansa pagdating sa security at digmaan? Kasi ngayon, yan na pong nangyayari. War ng mga boots ng AI. Just comment down below. And now guys, mayroon po akong YouTube channel na isa. Ito po ay Sangkay Revelation. Maganda po yung topic natin dito patungkol po sa Biblia, patungkol po sa mga propesiya. Kaya naman hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. At kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Ingat po ang lahat. God bless everyone. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you.